Anak, bakit ba kahit isang gawaing bahay ay hindi mo magawa? Nay, pagod po ako galing sa trabaho sa opisina. Kayo, naman po, buong araw lang kayong nagpapahinga dito sa bahay. Hindi ba pwedeng kayo na lang ang gumawa niyan ng walang reklamo? Puno ng talim ang bawat salita ngang manugang niyang si Isabel. Ano? Ganyan na ba ang pagsagot mo sa akin? Ano ba ang tingin mo sa biyenan mo? Bakit po? Sa totoo lang, nanay, hindi po ba't kayo naman ang kasambahay sa bahay na to? Kung hindi niyo kayang gawin ang mga ganito kasimpleng bagay, ano pa ang silbi na kasama namin kayo? Sa masasakit na salita ngang kanyang manugang, natigilan si Lourdes Santos. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Nang gabing iyon, tinanggal ni Lourdes ang kanyang luma at kupas na duster. Maingat itong tinupi at itinago sa ilalim ng kanyang aparador. At doon, gumawa siya ng isang pangako. Simula ngayon, ipapakita niya sa lahat na si Lourdes Santos ay hindi isang kasambahay, kundi ang tunay na may-ari ng tahanang ito. Ang simula ngang lahat ng ito ay nagsimula 5 buwan na ang nakalipas. Taksibol ngang 2025 sa isang maliit na kondominium sa Quezon City. Alas 5 umaga, bago pa man tumunok ang alarm, gising na si Lourdes. Ang kanyang katawan, na 74 na taong nabuhay sa mundo, ay mas eksakto pa sa orasan. Pagbangon niya sa kama, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang matuhot, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi isang buntong hininga, kundi isang mahinang pag-unat. Heto na naman ang isang bagong araw. Ang kanyang mahakbang papuntang kusina ay kasing tahimik at kasing tatang ng kanyang pagpasok sa kanyang karinderya sa loob ng 25 taon. Habang nagpapakulong tubig, tinitigan ni Lourdes ang drawing ng kanyang apo, si Miguel, na nakadikit sa pinto ng ref. Sa drawing na gawa sa Crayola, ang kanyang lola ang pinakamalaki at may pinakamalawak na ngiti. Ang batang iyon ang tanging toto sa buhay niya. Ang nag-iisang nilalang na nagmamahal sa kanya ng walang pakalkula at may dalisay na puso. Habang nahuhugas ng bigas, natural na napatingin si Lourdes sa kanyang aparador. Sa loob nito, kasama ng lumang barong ng kanyang yumaong asawa, ay isang travel brochure para sa isang resort sa Batangas. 5 taon na ang nakalipas, bago pumanaw ang kanyang asawa, sabay nilang tinitignan ito, nangangakong babalik sila balang araw sa kanilang probinsya. May isang hindi pa nagagamit na tiket ng bus na nakatago rin sa isang kahon. Ngunit nun, hindi pa alam ni Lourdes na ang tiket na iyon na kanyang itinatago ay magiging simbolo ng kanyang tunay na pag-asa. Habang naghahandaan baon, ang mga kamay ni Lourdes ay hindi nagbabago. Ang paboritong adobo ni Miguel, ginisang kangkong, at ang masarap na sinangag bawat ulam ay naglalaman ng 50 taon ng kanyang galing sa pagluluto. Miguel, apo, gising na, bulong niya pagpasok sa silid ng bata. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot at hinaplos ang pisngi nito. Ang natutulok na muhang kanyang 9 na taong gulang na apo ay parang isang anghel. Dahil sa batang ito, kailangan kong manatili dito. Naisip niya, Lola, ang unang salita ni Miguel habang kinukusot ang mga mata, ano po ang almusal natin? Palaging tungkol sa luto ang kanyang lola ang una niyang tanong. Sa hapagkainan, masayang kumain si Miguel. Habang pinagmamasdan siya, napunong saya si Lourdes, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, mayroong isang hindi may paliwanag na kalungkutan. Kakaiba, malinaw na nabubuhay siya para sa kanyang pamilya, ngunit bakit pakiramdam niya ay nag-iisa siya? Ang mag-asawang anak niya ay abala na sa pag-ayos para sa trabaho. Si Isabelle, ang kanyang manugang, ay nagsalita habang naglalagay ng makeup sa harap ng salamin. Nay, pakiasikaso po ang mga gamit ni Miguel sa school. May importante po akong meeting ngayon. Huwag kang mag-alala, naihanda ko na lahat. Kalmado ang sagot ni Lourdes, ngunit ang tono ni Isabella ay punong pag-aakala na iyon ay obligasyon niya. Hindi ito pakiusap kundi isang gutos. Ngunit hindi ito ipinahalata ni Lourdes. Pamilya kami, natural lang na magtulungan. Ang anak niyang si Paolo ay palabas na sana nang hindi nag-almusal, ngunit napansin niya ang tingin ng ina. Nay, sorry po. Pinapatawag ako ng maaga sa opisina. Ayos lang. Magbabaw na lang kita. Nagmamadaling naghanda si Lourdes ng panibagong baon para kay Paolo. Sa edad na 44, para pa rin siyang isang bata sa mata ng kanyang ina. Matapos malugi sa negosyo at dumaan sa hirap, tahimik lang siyang sumusuporta. Ngunit ang hindi pa alam ni Lourdes ay matagal nang walang trabaho ang kanyang anak at mayroon itong itinatago.
Nang makaalis na ang lahat, biglang tumahimik ang bahay. Nahugas si Lourdes ng pinggan habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa playground ng kondominium, nakita niya ang ibang mga lola na masayang naglalaro kasama ang kanilang nga apo. Sana ganyan din ako. Ngunit si Miguel ay nasa eskwelahan at si Lola ay mag-isang naiwan para maglaba at maglinis. Kailan pa naging normal ang ganitong buhay? Habang nagsasampay, maingat niyang nilabhan ang mamahaling blusa ng kanyang manugang. Kinusot niya ito gamit ang kamay para hindi masira. Pero bakit kahit isang salitang salamat ay wala siyang marinig? Pagtanghalian, mag-isa siyang kumain habang nanonood ng telebisyon. Sa teleserye, ang biyanan ay inaapi ng manugang at sa huli ay umalis sa bahay. Sus, sa drama lang yan. Iba ang totoong buhay. Ngunit bumigat ang kanyang dibdib. Baka ganyan din akong biyanan, baka pabigat na ako sa kanila. Nang hapon, habang namamalengke, nakasalubong niya ang isang dating suki sa kanyang karinderya. Ay, Aling Lourdes, kamusta na po kayo? Heto, ayos lang naman. Nakaalaga ngang apo sa bahay ng anak ko. Naku, ang swerte niyo naman po. Siguradong tuwang-tuwa ang pamilya niyo sa inyo. Tuwang-tuwa. Pilit na ngumiti si Lourdes. Nitong mga karaang buwan, ang salitang salamat ay unti-unting nawala at napalitan ng tono ng pagutos. Sa paghahanda ng hapunan, inihanda ni Lourdes ang mapaborito ng buong pamilya. Porkumba na gusto ni Paolo, ginisang kangkong na paborito ni Isabelle at tinolang manok para kay Miguel. Ang hapagkainan ay tila normal, ngunit may tensyon sa hangin. Mas malamig ang ekspresyon ni Isabelle kaysa dati, at si Paolo ay abala sa kanyang cellphone. At sa wakas, dumating ang sandaling iyon. Nang si Lourdes ay magsalita, "Anak, tulungan mo naman ako sa gawaing bahay," lahat ay nagsimulang gumuho. Alas 7 gabi, sa hapagkainang pinagsasaluhan ng buong pamilya. Umusok pa ang mainit na kanin at mabangong ulam na inihanda ni Lourdes. Ang matamis na amoy ng humba ay kumalat sa buong bahay, at ang bagong saing na kanin ay kumikinang. Ngunit ang kapaligiran ay hindi komportable. Si Isabel ay panay ang tingin sa kanyang cellphone, at si Paolo ay tila tulala habang kumakain. Tanging si Miguel lang ang masaya. "Lola, ang sarap po ng humba niyo." Habang pinupuno ang mawalang lamang plato, naisip ni Lourdes, may mali. Dati, palaging sinasabi ni Paolo, "Nay, salamat po sa pagod niyo." Ngayon, wala na iyon. Lalo na si Isabelle, na puro trabaho o cellphone ang inaasikaso. "Bel," dahan-dahang nagsalita si Lourdes. Maging ang pagtawag sa kanyang manugang ay tila nakakailang na. Dati ay anak, ngayon ay Bella na lang, ngunit kahit iyon ay tila ikinakunot ng nungang manugang. Nang araw na iyon, mas sumasakit ang kanyang likod at tuhod. Dahil marami siyang inihanda, umasa siyang tutulungan siyang ang manugang sa pahuhugas ng pinggan. Bihira siyang humingi ng pabor, ngunit umasa siyang kusa itong gagawin ni Isabel. "Tulungan mo naman ako sa gawaing bahay." Nanginginig ang boses ni Lourdes. Kailan pa naging ganito kahirap humingi ng tulong? Sa loob ng 25 taon sa karinderya, hindi siya nahirapang makipag-usap sa mga customer, ngunit sa sarili niyang pamilya, bawat salita ay mabigat. Ang tunog ang pagbagsa ang kutsara at tinidor ni Isabel ay umalingaw nga. Sa tunog pa lang na iyon, kinabahan na si Lourdes. "Nanay," malamig ang boses ni Isabel. Gumagamit siya ng po, ngunit ang tono ay puno ng inis. "Maghapon po akong nagtrabaho, pagod na pagod ako." Sa sandaling iyon, nanikip ang dibdib ni Lourdes. Ibig sabihin, hindi trabaho ang ginagawa ko, ang pagising ng alas 5 para maghanda ang baon, maglaba, maglinis, mamalengke, at magluto ng hapunan. Hindi ba trabaho ang lahat ng iyon? Kayo po, buong araw lang kayong nagpapahinga dito sa bahay, hindi ba pwedeng kayo na lang ang gumawa niyan ng walang reklamo? Nagpapahinga? Biglang may namuong luha sa mata ni Lourdes, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya maaring ipakita sa apo na umiyak ang kanyang lola. "Ano, ganyan na ba ang pagsagot mo sa akin?" Tumigas ang boses ni Lourdes. Sa kanyang 74 na taon, hindi pa siya nakaranas ng ganitong insulto. Kahit sa pakikitungo sa libo-libong customer o sa makapitbahay, hindi siya nakarinig ng ganitong salita. "Ano ba ang tingin mo sa biyenan mo?" Ngunit ang sagot ni Isabelle ay mas nakakagulat. "Sa totoo lang, nanay, hindi po ba't kayo naman ang kasambahay dito?" Sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Lourdes. Kasambahay. Inakala niyang nakamali lang siya ng dinig.
Ngunit ang sumunod na sinabi ni Isabel ay mas malupit. Kung hindi niyo kayang gawin ang maganito kasimpleng bagay, ano pa ang silbi na kasama namin kayo? Ano? Tapos ka na bang magsalita? Hindi pa po. Pagod na nga po ako sa stress sa trabaho. Kailangan niyo pa ba akong stress din dito sa bahay? Nawalan nege masasabi si Lourdes. Parang may nabasag sa loob ni kanyang dibdib. Sa kanyang 74 na taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong emosyon. Ito ba ang tinatawag na kahihiyan? Paano naman si Paolo, ang kanyang anak? Inaasahan niyang sasawain nito ang asawa at kakampihan siya. Ngunit si Paolo ay nanatiling tahimik. Simula nang malugi ang kanyang negosyo at maubos ang lahat ng naipon nilang mag-asawa, naging sunod-sunuran na siya kay Isabel. Ang dati mayabang niyang anak ay takot nang tumingin sa mata ang asawa. Habang iniinsulto ang kanyang ina, ni hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Lalo itong nagpahirap sa puso ni Lourdes. Papa, bulong ngang 9 gulang na si Miguel, na halatang nararamdaman ang tensyon. Ngunit hindi sumagot si Paolo. Dahan-dahang tumayo si Lourdes. Kahit nang hihina ang kanyang matuhot, pinilit niya. Nagsimula siyang mahugas ng pinggan. Nanginginig ang kanyang makamay kaya't nakakaingay ang maplato, ngunit walang sinumang pumansin. Sinabi ni Isabel kay Miguel, Miguel, halika na, titignan ko ang homework mo. Tila walang nangyari. Tila hindi niya alintana ang sakit na idinulot ng kanyang masalita sa biyenan. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, tinanggal ni Lourdes ang kanyang kupas na duster. Ito ay kaparehong ng duster na suot niya sa kanyang karinderya sa loob ng 25 taon. Ang duster na birong tinatawag ng kanyang asawa na uniforme ngang aking amo. Habang inaalis ito, naalala niya ang kanyang asawa. Ang mga salita nito ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Mahal, kung nahihirapan ka na, umuwi ka na sa Batangas. Noon, hindi niya maintindihan kung bakit iyon sinabi. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Habang maingat na tinutupi ang duster at inilalagay sa aparador, nangako si Lourdes. Nanginginig ang kanyang makamay, ngunit matatak ang kanyang puso. Simula ngayon, ipapakita niya sa lahat na si Lourdes Santos ay hindi isang kasambahay, kundi ang tunay na may-ari ng tahanang ito. Ngunit hindi pa alam ni na Isabel at Paolo na ang taong kanilang minalit ay hindi isang ordinaryong biyenan. Siya ay isang babaeng galing sa probinsya na walang dala. Nagsumikap mag-isa sa loob ng 25 taon para itayo ang isang karinderya at nakapagpundar ng isang condominium sa gitna ng Quezon City. Siya ay isang babaeng may bakal na kalooban at ang bakal na iyon ay nagsisimula pa lamang mag-init. Habang nakahiga, hindi makatulog si Lourdes. Tinititigan niya ang kisame at nag-iisip, kasambahay ba talaga ako? Ang lahat bang ginagawa ko para sa pamilya ay natural lang at walang halaga? 2:00 ng madaling araw, tahimik siyang bumangon at binuksan ang aparador. Mula sa kahon ng gagamit ng kanyang yumaong asawa, kinuha niya ang isang dokumento, ang titulo ng condominium. Isa ito sa mga papeles na inayos niya matapos pumanaw ang asawa 5 taon na ang nakalipas. Habang tinitignan ang titulo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oh, ang tunay na may-ari ng bahay na ito ay walang iba kundi siya. Nang gabing iyon, naalala ni Lourdes ang nakalipas na 25 taon. Ang kanyang sarili noong kararating lang sa Maynila mula sa Batangas 20 taong gulang. Pagbaba niyang isang lumang bayong lang ang dala niya. Sa kanyang bulsa, ilang pirasong pera na bigay ng kanyang ina. Buhay na buhay pa sa alaala niya ang nagtataasang magusali sa Cubao. Natakot siya nun. Pero hindi siya sumuko. Ang una niyang trabaho ay sa karinderya ng iba. Mula 6:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi, walang pahinga. Laging magasla ang kanyang makamay dahil sa sabon at laging masakit ang kanyang likod, ngunit tiniis niya. Dahil may pangarap siya ang makaroon ng sariling karinderya. At sa edad na 22, nakilala niya si Ricardo Santos. Isang regular na customer sa karinderya, palagi itong magalang at sumusuporta sa kanyang mapangarap. Lourdes, tayong dalawa, magtulungan tayo para makapagtayo ang sarili nating karinderya. Matapos silang ikasal, nagsumikap silang mag-ipon. Si Ricardo ay nagtrabaho sa isang pabrika, at si Lourdes ay nagpatuloy sa karinderya, tumatanggap pa ang labada sa gilid. May mga panahong 4 na oras lang ang tulog nila. Pagkatapos ng 5 taon na may kaunting utang sa bangko, sa wakas ay nakakuha sila ng isang maliit na pwesto, kusina ni Lourdes.
Naalala pa niya ang pagiyak nilang mag-asawa nang ikabit ang karatulang iyon. Mahal, nagtagumpay tayo. Simula pa lang to, galingan natin. Sa maliit na karinderyang iyon, napakaraming nangyari. Sa simula, 2 o 3 customer lang ang dumarating. Pero hindi sila sumuko. Bawat order, inihahanda nila ng may pag-ingat. Bawat ulam, tila para sa sarili nilang pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, kumalat ang balita. Ang kusina ni Lourdes ay naging sikat sa kanilang lugar. Dumami ang customer at minsan ay inaabot sila ng hating gabi sa trabaho. Ngunit ang pinakamahirap na pagsubok ay ang hindi pagkakaroon ng anak. Sa loob ng 10 taon, hindi sila biniyayaan at nakatanggap siya ng maraming masasakit na salita mula sa mabiyenan. Noon pa man, naisip na ni Lourdes, kapag ako ang naging biyenan, siguradong magiging mabuti ako sa manugang ko. Maging ang kanyang asawa ay nahirapan, ngunit palagi siyang pinoprotektahan. Kahit tayong 2 lang, sapat na. Ang karinderya ang anak natin, dahil sa mga salita ng kanyang asawa, nakayanan niya. At sa wakas sa edad na 32, isinilang niya si Paulo, isang himala. Kahit may anak na, hindi niya maaring iwan ang karinderya para sa kanilang kabuhayan. Naalala niya ang paglalagay sa sanggol na si Paulo sa isang duyan sa sulok negosyo na habang siya ay nagtatrabaho. Habang lumalaki si Paulo, umunlad din ang kanilang negosyo. Naging pinakakatiwala ang karinderya ito sa kanilang lugar at nakakuha pa sila ng 2 katulong. Nang makapagtapos si Paulo sa kolehiyo at makatrabaho, nakilala niya si Isabel at nagpakasal. Ang malaking bahaging kanilang naipon ay napunta sa kasal ng anak. Kasabay ng pag-alis ng anak para bumukot, sinabi ng kanyang asawa, "Mahal, may natira pa tayong pera. Bumili tayo ng maliit na bahay." At sa natirang pera, bumili sila ng isang maliit na bahay sa isang subdivision. 1 taon lang ang nakalipas, ang lugar na iyon ay binili ng isang malaking developer para tayuan ng condominium. Bilang kabayaran, binigyan sila ng 1 unit. Mula sa probinsya na walang dala, ang makaroon ng sariling kondominium sa gitna ng Quezon City ay parang isang panaginip. Umiyak na naman siya nang makita ang pangalan niya sa titulo. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Noong 2015, biglang bumagsak ang kanyang asawa. Brain aneurysm, 1 buwan siyang walang malay sa ospital, at sa huling sandali ay saglit siyang nagkamalay. "Mahal, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Paumanhin, mauna na ako. At Lourdes, kung nahihirapan ka na sa karinderya, umuwi ka na sa Batangas. Doon, sa malinis na hangin, magpahinga ka." Iyon ang huling habiling ng kanyang asawa. Matapos pumanaw ang asawa, naging mahirap ang pagpapatakbo ang karinderya ng mag-isa. Tumanda na siya, at hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas, at higit sa lahat, malungkot ang karinderya kung wala ang kanyang asawa. Noong 2020, dumating ang pandemya at tuluyang humina ang negosyo. Sinubukan pa niyang lumaban, ngunit umabot na siya sa kanyang hangganan. Maluha-luha niyang ibinaba ang karatulang ng kusina ni Lourdes. Sa simula, balak talaga niyang umuwi sa Batangas. Ngunit nang mag-impake na siya, dumating ang anak niyang si Paulo. "Nay, sa amin na po kayo tumira. Kami na po ang mag-aalaga sa inyo. Si Miguel po, hindi niya kaya kapag wala kayo." Dahil sa mga salitang iyon, nagbago ang isip niya. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang apo, kaya't ipinagpaliban niya ang pag-uwi. Ngunit ngayon, iniisip niya, sana pala ay mas tiningnan niyang mabuti ang tunay na intensyon ng kanyang anak. Habang yakap ang unan, naisip ni Lourdes, ang isang taong nakmula sa probinsya at nagsumikap para magkaroon ng ganito, dapat bang tratuhin na parang isang kasambahay? Ang brochure ng Batangas na nakatago sa aparador ay pabalik-balik sa kanyang isipan, pati na rin ang huling habiling kanyang asawa. Kung nahihirapan ka na, umuwi ka sa Batangas. Ngunit hindi pa rin makapagpasya si Lourdes. Dumating na ba ang panahon para umuwi? O dapat pa ba niyang tiisin ang lahat ng ito? 1 linggo ang lumipas mula sa gabing iyon. Sa labas, si Lourdes ay tila normal, ngunit sa loob niya, may nagbabago. Ang malamig na salita ni Isabel ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasambahay. Ngunit kapag nakikita niya si Miguel, lumalambot muli ang kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, habang nahuhugas ng pinggan si Lourdes, pumasok si Paulo sa kusina. Mas madilim ang kanyang mukha kaysa dati. "Nay," nanginginig ang boses ni Paulo. "Bakit, anak?" "Nay, may ipapakiusap po sana ako."
Kinuha ni Paolo ang isang sobremula sa kanyang bulsa. Nay, pwede po bang isangla natin yung bahay? Sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-isip ni Lourdes. Isangla ang bahay, sa loob ng 25 taon ng kanilang negosyo, hindi nila kailanman isinangla ang kanilang ari-arian. Para saan? May business opportunity po, nay. Maganda po talaga, pero kailangan ng puhunan. Ngunit may naramdaman siyang itinatago ng anak. Naalala niya ang pagkalugi nito sa dating negosyo. Ganun din nagsimula iyon. Magkano ba ang kailangan mo? Magkakalahating milyon po. Kinuha ni Lourdes ang madokumento. Puno ito ng legal na terminolohiya, ngunit isang parirala ang paulit-ulit niyang nakikita. Pagsasamangang pangalan sa titulo. Ano to? Pagsasamangang pangalan? Ah, yan po. Kailangan lang po sa prosesong loan. Formalidad lang po yan, Nay. Pautal-utal ang sagot ni Paolo. Sa karanasan ni Lourdes sa kanyang karinderya, natuto siyang kumilatis ng tao. Alam niyang may mali. Nay, kailangan na po talaga. Sa susunod na linggo na po ang deadline. Matapos umalis si Paolo, pinag-aralan muli ni Lourdes ang mga papel. Hindi siya mapakali. Nang gabing iyon, naalala niya ang mga dokumento ng bahay. Tahimik niyang binuksan ang aparador at kinuha ang kahon. Sa loop, natakpuan niya ang orihinal na titulo at doon nanlaki ang kanyang mata. Ang titulo ay nasa kanyang pangalan lamang, hindi kasama ang kanyang asawa. Inayos na pala ito ng kanyang asawa bago pumanaw. Nga pala, sabi niya noon, mahal, kung mauna ako, ilalagay ko sa pangalan mo lahat para hindi ka na mahirapan. Ang buong ngunit ay kanya pala. Kung ganun, para saan ang pagsasamangang pangalan sa titulo? Kinabukasan, nagpasya si Lourdes. Ipakikita niya ang nga dokumento sa isang eksperto. Ang anak ng isa sa kanyang nga dating suki ay isang abogado. Pumunta siya sa opisina ni Attorney Reyes. Matapos suriin ang mga papel, naging seryoso ang mukha ng abogado. Ginang Santos, hindi po ito simpleng loan application. Ano po ito, attorney? Ito po ay isang kasulatan para isama ang pangalan ng anak ninyo sa titulo, kasabay ng pagsangla nito. Sa madaling salita, ibibigay niyo po sa kanya ang kalahati ng pagmamay-ari ng inyong bahay. Nanlamig si Lourdes, ang kalahating bahay? At kung hindi po mabayaran ang utang, maaring maremata ang bahay. At dahil dalawa na po kayo sa titulo, hindi niyo po ito may bebenta nang wala ang kanyang pahintulot. Pabalik sa bahay, gulong-gulo ang isip ni Lourdes. Ang anak niya ba talaga ang gumawa nito o baka ang manugang niya ang nasa likod ng lahat? Nang gabing iyon, muling nagtanong si Paolo. Nay, napag-ispan? Niyo na po ba? Hindi pa. Pag-iisipan ko pa. Sa pagmamadali ni Paolo, nakumpirma ni Lourdes ang kanyang hinala. May itinatago sila. At ngayon, hindi na niya tinitignan si Paolo bilang isang kawawang anak na nalugi sa negosyo. Para sa kanya, pareho na silang ang kanyang manugang. Ang pag-alinlangan niya ay napalitan ng katiyakan. Panahon na para ipakita sa kanila na hindi siya isang matandang walang alam. Nang gabing iyon, muli niyang hinalungkat ang magamit ng asawa at nakita ang isang brochure ng isang real estate sa Batangas. Bigla, tinawagan niya ang numero sa brochure. Nagbabaka sakaling malaman kung may available na bahay malapit sa dagat. Matapos ang tawag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit hindi pa alam ni na Paolo at Isabela na ang babaeng kanilang ginising ay isang babaeng may bakal na kaloban na handa ng kumilos. Ang balita mula sa real estate sa Batangas ay nakakagulat. Ang maliit na bahay na tiningnan nila ng kanyang asawa noon ay binibenta na. At mas mura ito kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, habang nahahanda ang almusal, nagpaplano na si Lourdes. Tumawag siyang muli sa Batangas. Magkano po ang down payment? 50,000 po, ma'am. Mayroon siyang ipon na itinabi para sa emergency. Agad siyang pumunta sa bangko at nagpadala ng pera. Heto na, ang unang hakbang. Pagkatapos, inayos niyang muli ang mga dokumento ng bahay at doon, natakpuan niya ang isa pang mahalagang papel. Isang kasunduan sa pansamantalang pagtira na pinirmahan ang kanyang anak at manugang noong 2017. Noon, inakala niyang formalidad lang ito. Ngunit ngayon, isa itong legal na sandata. Nakasaad dito na si Lourdes Santos bilang may-ari ay pansamantalang pinatitira ang pamilya ni Paolo at kailangan nilang umalis anumang oras na hilingin niya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang manugang noon. Nay, bakit po kailangan nito? Pamilya naman po tayo. Iyon pala ay payo ni Attorney Reyes, nanuwi isang biro lang sa kanya.
Aling Lourdes, kahit pamilya, dapat may kasulatan. Nang gabing iyon, muling nagtanong si Paolo tungkol sa loan. Nay, wala na po talagang oras. Kung importante yan, bakit kailangang bahay ko ang isakripisyo? Sagot ni Lourdes na ngayon ay may tapang na. Dahil yun po ang pinakamadaling paraan, sabat ni Isabel. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Lourdes ang lahat. Ang bahay niya talaga ang habol nila. Nang gabing iyon, kinausap niya ang larawan ng kanyang asawa. Mahal, tama ka, may problema nga. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko to. Nagpasya na siyang bawiin ang kanyang buhay. Kinabukasan, tumawag siyang muli sa Batangas para ayusin ang pagbabayad ng kabuuan at nagplano siya. Hahanap siya ng paraan para iparamdam sa mag-asawa ang sakit na ipinaramdam nila sa kanya. Ngunit hindi pa rin nila nahahalata na ang kasambahay na kanilang minamalit ay ang tunay na reyna ang Kastilyo at handa nang gumawa ang kanyang huling hakbang. Noong Huwebes ang linggong iyon, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Umuwi si Miguel mula sa eskwelahan na may dalang sulat. Lola, tingnan niyo po, may family camp po kami, 4 na araw. Nagliwanag ang isip ni Lourdes. Ito na ang pagkakataon. Lola, sama po kayo. Sabi po ni teacher, pwedeng isama ang buong pamilya. Sa hapunan, masayang ibinalita ni Miguel ang tungkol sa camp. Mama, Papa, sama po tayo, pati si Lola. Biglang tumigas ang mukha ni Isabel. Miguel, masakit ang tuhod ng lola mo, hindi siya pwedeng sumama. Hindi po masakit ang tuhod ni Lola. At saka, para sa pamilya lang yun, si Lola. Hindi tinapos ni Isabel ang sasabihin, ngunit alam ni Lourdes ang kasunod ay hindi pamilya. Sa sandaling iyon, nawala ang anumang natitirang konsensya na nararamdaman ni Lourdes tungkol sa pagbebenta ng bahay. Bakit po hindi pamilya si Lola? Tanong ni Miguel. Miguel, iba si Lola sa atin. Anong iba? Si Mama, si Papa, at ako ang tunay na pamilya. Si Lola ay ayos lang, apo. Sabi ni Lourdes na may pilit na ngiti. Masakit nga ang tuhod ni Lola. Nang gabing iyon, pumasok si Miguel sa kanyang kwarto. Lola, di po talaga kayo sasama. Hindi, apo. Dito lang si Lola. Masaya na ako dito. Pero gusto ko po kayong kasama. Sa masalita ng bata, halos mayak si Lourdes. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Isabel, sinabi niya, Nay, kayo na po ang bahala sa bahay habang wala kami. At pakilinis na rin po. Andi sumagot si Lourdes, tumango lang siya. Nay, sumagot naman po kayo. O na, ako na ang bahala sa paglilinis, sagot ni Lourdes, ngunit sa isip niya, ako na ang bahala sa pag-ayos ng bahay na to. Isang sagot na may ibang kahulugan. At nay, huwag po kayong magpapasok ng kahit sino habang wala kami. Tila hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang may-ari ang bahay, pinagbabawalang magpapasok ang bisita. Nang araw ang kanilang pag-alis, niyakap siya ni Miguel. Lola, babalik po kami agad. Bibilhan ko po kayo ng pasalubong. Apo, mag-iingat ka. Nang mawala sa paningin ang kanilang sasakyan, huminga ng malalim si Lourdes. Heto na, agad siyang pumunta sa isang real estate agent na dati niyang kakilala. Aling Nena, ibebenta ko ang bahay ko. Naku, Aling Lourdes, bakit po biglaan? May dahilan ako. Gusto kong maibenta agad, kahit mas mababa sa presyo. Ang unit niyo po, nasa magandang lokasyon. Kung rush sale, makukuha niyo pa rin po siguro ng 10 milyon. Sige, ayos na dyan. Alam po ba ito ng anak ninyo? Bahay ko to. Ako ang masusunod. Matapos iyon, tumawag siya sa Batangas. Kailan ko po pwedeng bayaran ang kabuuan? Kahit kailan po, maam. Sige po, babayaran ko na ngayong linggo. Lahat ay naayon sa kanyang plano. 2 araw matapos umalis ang pamilya, nagsimulang dumating ang mainteresadong bumili. Ang isang condominium sa Quezon City sa halagang 10 milyon ay isang magandang alok. Isang batang mag-asawa na halatang nagdadalang tao ang agad na nagustuhan ang unit. Bibilhin na po namin. Kailan po tayo pwedeng magpirmahan? Ngayon na, sagot ni Lourdes. Nakasundo silang sa Biyernes babayaran ang kabuuan 1 araw bago bumalik ang kanyang pamilya. Pagkawi, sinimulan niyang mag-impake. Tanging ang pinakamahalagang bagay lang ang kanyang kinuha, ang piraso ng karatulangang kusina ni Lourdes, malumang litrato, at ang madrawing ni Miguel. Kinabukasan, natanggap niya ang bayad at agad na ipinadala ang bayad para sa bahay sa Batangas. Ngayon, may sarili na siyang tahanan doon.
Nang gabing iyon, nagsulat siya ng liham para kay Miguel. Mahal kong apo, si Miguel, biglang aalis si Lola papunta sa malayo. Huwag kang magugulat. Titira si Lola sa isang lugar na tinatawag na Batangas kung saan tanaw ang dagat. Kung namimiss mo si Lola, pwede mo akong dalawin. Palaging may nakahandang adobo na paborito mo dito. At tandaan mo, ikaw ang pinakamamahal ni Lola sa buong mundo. Habang nagsusulat, tumulo ang kanyang luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kaluwagan. Kinausap niya ang kapitbahay at ipinakiusap na ibigay ang sulat kay Miguel pagdating nila. Sa kanyang huling gabi, nilibot niya ang bahay. Bawat sulok ay may alaala, ngunit panahon nang umalis. Kinaumagahan, nagtimpla siya ng kape para sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang almusal na walang iniisip na ibang tao. Dumating ang lipat-bahay truck, iilan lang ang kanyang gamit. Ang 50 taon niya sa Maynila ay nakasya sa isang maliit na truck. Ibinigay niya ang susi sa bagong may-ari. Salamat po, maging masaya sana kayo dito. Ngunit ang pamilyang nasa camp ay walang kamalay-malay na ang bahay na kanilang babalikan ay pakari ng iba. At ang kasambahay na kanilang tinawag ay ang tunay na may-ari nito. Linggo nga hapon, pagbalik ng pamilya mula sa masayang camp, masiglang sumigaw si Miguel, "Lola, andito na po kami, may pasalubong po ako." Ngunit walang sumasagot. Pagpasok nila sa sala, natigilan sila. Isang hindi pamilyar na mag-asawa ang nag-ayos ng magamit. "Teka, sino po kayo? Bakit po kayo nandito?" Gulat na tanong ni Paolo. "Pasensya na po, kami po ang bagong may-ari ng unit na to." Sagot ng lalaki, ipinapakita ang kontrata. Nakasulat doon, nagbenta, Lourdes Santos, bumili, Mark Reyes. "Ano to? Sino si Lourdes Santos?" "Asawa ko ang may-ari nito," sigaw ni Isabelle. "Hindi po. Nakapangalan po sa biyenan ninyo ang titulo. Siya lang po ang may-ari." Tumakbo si Miguel sa kwarto ng lola niya. "Lola, Lola," ngunit wala nang laman ang silid. "Wala na po si Lola," umiyak na sabi ni Miguel. Lumabas ang kanilang kapitbahay. "Miguel, iho, may pinabibigay ang lola mo sayo." Inabot nito ang isang sobre. Nanginginig na binasa ni Paolo ang sulat para sa anak. Habang binabasa ang bawat salita, unti-unti niyang naintindihan ang lahat. Nang matapos, napaupo siya. Ibinenta ni nanay ang bahay. "Paano nangyari to nang walang pahintulot natin?" sigaw ni Isabel. "May pinirmahan po kayong kasunduan sa pansamantalang pagtira nun," paliwanag ng bagong may-ari. "Nakasulat po doon na kailangan ninyong umalis kapag sinabi ngang may-ari." Naalala ni Paolo ang papel na iyon. Isang formalidad lang daw, sabi ang kanyang ina. Tinawagan ni Isabel si Lourdes. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay sumagot ito. "Nay, ano po tong ginawa niyo? Ibinenta niyo ang bahay nang hindi kami tinatanong?" Kalmado ang boses sa kabilang linya. "Bahay ko yun, kaya karapatan kong ibenta. At saka, hindi ba sabi mo, kasambahay lang ako? Kailan pa humihingi ng pahintulot ang amo sa kasambahay? Pero pamilya tayo." "Pamilya? Ang pamilya ba ay hinahayaang insultuhin ang kanilang ina?" "Paolo, nasaan ka noong tinawag akong kasambahay ng asawa mo at kayong dalawa? Akala niyo ba hindi ko alam ang plano niyong isama ang pangalan niyo sa titulo para makuha ang kalahating bahay ko? Akala niyo ba tanga ako?" Walang masabi si Paolo. "Tapos na tayo. Magsisimula ako ng bagong buhay. Huwag na kayong tatawag." "Nay, paano si Miguel?" "Naiwan ko na ang sulat para sa kanya. Maintindihan niya balang araw. Siya lang ang tunay na nagmahal sa akin." At ibinaba ang telepono. "Kailangan niyo na pong umalis," sabi ng bagong may-ari. Walang nagawa ang pamilya. Walang bahay, walang pera, walang matutuluyan. Habang umiyak si Miguel, napatingin siya sa bintana. Sa rooftop ng katapat na gusali, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Lola, si Lola. Lahat sila ay dumungaw. Nandun nga si Lourdes. Tahimik na pinagmamasdan sila. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang kumawi, isang huling paalam kay Miguel, bago tumalikot at tuluyang maglakad palayo. 3 buwan ang lumipas. Sa isang maliit na bahay sa Batangas na tanaw ang dagat, payapa ang bawat araw ni Lourdes. Nagtatanim siya sa kanyang hardin, nakikipagwentuhan sa mga kapitbahay. Sa wakas, nahanap niya ang kapayapaan. Sa Maynila, ang pamilya ni Paolo ay nagsusumikap sa isang maliit na inupahang apartment. Si Paolo ay nagtatrabaho bilang delivery rider at si Isabel ay isang part-time na kahera.
ang hirap ng buhay ang nagturo sa kanila ng kababaang loob. Si Miguel, higit sa lahat, ay labis na nangungulila sa kanyang lola. Isang araw, nakatanggap si Lourdes ng isang sulat galing kay Miguel. Mahal na lola, miss na miss ko na po kayo. Sabi ni Papa, bawal daw po kayong tawagan kaya sinusulatan ko na lang po kayo. Miss ko na po ang adobo niyo. Sana po masaya kayo diyan sa dagat. Paglaki ko po, dadalawin ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo, lola. Umiyak si Lourdes habang binabasa ang sulat, isang luhang kaligayahan. Nagpatuloy ang kanilang sulatan. Bawat buwan, ang sulat mula kay Miguel ang nagbibigay sa kanya ng lakas. 3 taon ang lumipas. Isang hapon, habang naglalakad sa tabing dagat, may natanaw si Lourdes na isang matangkat na binatilyo kasama ang isang lalaki. Habang papalapit, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Miguel, kasama si Paulo, lola. Tumakbo ang 13 anyos na si Miguel at niyakap siya ng mahigpit. Lumapit din si Paulo, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Nay, patawarin niyo po ako. Tinitigan ni Lourdes ang kanyang anak. Tapos na yun, ang mahalaga, alakaan mong mabuti si Miguel. Sa puso ni Lourdes, matagal na silang pinatawad. Sa paglipas ng panahon, ang galit ay napalitan ng pangungulila. Nang araw na iyon, sa paglubog ng araw sa Batangas, nagsimulang muling mabuo ang isang pamilya. Hindi sa ilalim ng isang bubong, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad, pag-unawa at walang katapusang pagmamahal ng isang lola para sa kanyang apo. Ilang taon pa ang lumipas, at si Lourdes ay payapang namumuhay sa kanyang paraiso sa Batangas. Si Miguel ay palaging dumadalaw tuwing bakasyon at si Paulo ay hindi na nakakalimot kumustahin ang ina. Isang araw, tinanong siya ni Miguel, "Lola, hindi po ba kayo nagsisisi?" Ngumiti si Lourdes habang nakatingin sa dagat. "Hindi, apo. Dahil ngayon, sa wakas, naging tunay na ako. Ang buhay na ipinaglaban niya, ang buhay na para sa sarili niya, ay ang pinakamagandang regalong ibinigay niya sa kanyang sarili." Kumusta ang kwento ni Nanay Lourdes? Ipinakita niya na kahit anong edad, posible ang isang bagong simula. Ang pagprotekta sa sariling dignidad at pamumuhay para sa sarili ay napakahalaga. Ipinapaalala rin nito sa atin ang tunay na kahulugan ng pamilya, hindi sakripisyo, kundi paggalang at pag-alaga sa isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe. Mag-iwan din ng komento kung saan kayo nakikinig at kung ano ang inyong salubin. Hanggang sa muli, laging mag-ingat at maging masaya.